Okay, good day ma'am sir. Didemo po natin ngayon yung ating bagong gawang cloud voucher system. Si Cloud Voucher System. So ito po ang kanyang website. Kung sa mga nakakapag-visit na nito website ito po yung kanyang update. Not completed pa po itong ating website kasi nagpo-focus po tayo sa process ng pagbibili ng voucher. So sa mga tatanong at magtataka kung para saan ba si Cloud Voucher System, ito po si Cloud Voucher System ang trabaho po niya talaga is i-automate niya yung mga voucher nyo na binibenta. Kasi sa karamihan ngayon meron pa rin na nagbebenta ng manual ng voucher. Ang nakita po kasi naming problema dito is ano po siya, kailangan po talaga siya ng manpower, tapos kailangan na active or tawag dito, laging dapat aware or nakikipaghalubilo sa mga customer para magka-sales siya ng voucher. So ang ginawa namin, gumawa kami ng system na mag-automate niyan, na kahit walang tao or nagbebenta sa iyo, pwede makabili si client ng voucher code through GCash or some any bank like Maya, ShopeePay, and marami pa tayong support na mga payment gateway na nagamit dito, mga payment channel na to. So pag nandito na po kayo, kailangan nyo po talagang mag-sign up para magka-account kayo. So kailangan yung fill upan tong username, email, o GCash number. GCash number is ito po yung sisenda ng payout or request payout ng user or kayo. Kung marami-laki na yung sales na nakuha nyo, dito po namin isisend yung cash out or payout. Password ng account nyo, retype, then agree the terms and services, and then click the create account. So take note pala guys, kailangan na ang email address po natin is kailangan na active po ito ba, kasi hindi po makukumpleto yung registration nyo if hindi nyo po nalalagay yung OTP. Pagtapos po kasi magsabi nito, maghihingi po ito ng OTP confirmation. Si OTP po is magsisend sa email nyo, kaya kailangan active po yung email na ilalagay nyo dito. So once na successful na yung registration nyo, lagin nyo lang dito yung username and password, and then click the sign in, and then pag nakalimutan nyo po yung password nyo, meron po tayo ditong recovery password using email. So ganun pa rin po siya. Once na submit nyo na po to, may link na isisend sa inyo or OTP para mag-change password po kayo. Go back tayo. So login po tayo ngayon. So ito pong nakikita nyo dito sa dashboard, meron po tayo makikita available voucher, withdrawable balance, and account status. So meron po tayong balance dito na 50 kasi po nilagyan ko po to last time na 50 para lang may balance siya. Kakaawa naman pag walang balance yung account na to. So dito sa stock, stock available, then transaction history, wala pa. So kung nakikita nyo, para bagong-bago pa tong account na to, sinadya ko po to para hindi po kayo malilito pag account nyo na yung gagamitin nyo. So unang-una pong gagawin nyo is punta kayo dito sa API integration. So sa API integration, meron po tayong Cloud Voucher API key. Ito po siya. Wag nyo po itong ipamimigay kahit kanino. Ito. Kasi po ito po yung pinaka-security ng inyong voucher store. Kailangan nyo po itong i-hide para hindi po ito makopya ng ibang tao. And then meron po tayo ditong Semaphore API key. Ito po is, ang purpose na ito is para dito po magsisend yung ito po yung gagamitin na gateway natin para makasend tayo ng SMS papunta sa mga user or customer na bumili ng voucher code. Kasi po ito po is magsisend po to siya ng SMS kasama yung voucher code na binili ni user. So lagyan nyo lang yan dyan, tapos dito save nyo yan, and then dito sa voucher store, ito po siya,
Ito voucher store is, ito po yung makikita sa voucher store natin na mga wifi rates. Ito po siya. So, kung gusto niyo magdagdag, ganyan lang. Magdagdag lang kayo na kunyari 100. 100. Ito. Tapos description. Lagyan niyo dito 200. Save. Okay, save. And then, para ma-review natin yung store natin, copy nyo lang yan. Paste nyo dito. Ito na po yung voucher store ni Jeffrey. So, meron po tayong mga option dito na 50, 100, 200. And then, balikan lang po natin ito mamaya. Dito muna tayo sa admin. So ang kailangan nyo pong gawin para gumana po itong voucher store na to sa inyong mga existing na mga services, meron po tayong guide dito na ito, i-click nyo lang po itong parang code na to. Tapos ito po yung sinasabi ko sa inyo na kailangan nyo kopyahin, which is ito po yung ginawa ko. Ito po siya. Ito siya. Medyo dumami lang yung code niya kasi nilagay ako ng design. Ito. So, nasa inyo na yan kung anong gagawin nyo. Kung default lang ba or lalagyan nyo ng design. So, sa akin mayroong design. So, ganito po siya. I-insert ko lang po dito sa existing portal nyo kung naka Microtech base kayo or naka Wi-Fi 5. So, mga standalone na system. So, i-insert ko lang to sa template ng portal nyo. So, once na i-insert nyo na yan, so, dito naman po kayo kung naka Microtech po kayo, ito po, kailangan nyo po itong i-copy. Ito, copy nyo po ito lahat, tapos paste nyo sa terminal nyo para gumana po ating payment gateway sa inyong mga system. So, as of now, dito po sa ating step 3, wala pa po tayong mga script para sa mga umada. Ilalagay po lang natin yan sa susunod nating update. So, once na lagay nyo na ito po ito sa inyong Microtech, na-paste nyo na, expected na gagana na po itong tawag dito, portal. Kasi ngayon, yung ginamit kong portal ngayon is kay Sir Miles. Hindi ko pa na mamaya na lang. Demo ko mamaya. Ang next natin gagawin ngayon is punta po tayo dito sa subscription. Ito po is expiry date. Dito po tayo mag-extend, like kunwari expiration nyo next week or next month, extend lang po kayo dito, select payment. Ito po with Gcash. Ito, click nyo lang po yung pay now, automatically i-scan nyo lang po to. Once na mag-scan nyo na po to, is automatically na mag-extend na yung inyong expiry date. And then dito po tayo sa import voucher. So, I think familiar na po kayo sa mga ganito kasi meron na mga existing na mga system na ganito. So, ang kailangan nyo lang gawin is mag-generate kayo ng voucher code galing sa inyong mga system like Wi-Fi 5. So, mag-generate kayo ng voucher doon. And then, sa 1Pi, mag-generate din kayo sa 1Pi. And also, sa mga TP-Link, mag-generate kayo sa controller nyo ng voucher. Tapos ang kailangan nyo lang talagang gawin is gagawin nyo ganito yung inyong mga format. Ito, may niready ako ditong format. Ito siya. Ito, ganito yung kailangan yung format na gagawin. Voucher code and then amount. Ito yung mga niready kong mga code. Dapat ganito po yung naka-format sa inyong file. So, once na ready na po yan, i-open nyo lang, i-locate nyo lang yung file na yun. Kunyari ito. So, once na yan, so click nyo lang yung upload and then start. Okay, so successful added 30 vouchers. So once nga na-upload na, ito na po siya lahat. Nakikita na dito, unsold na siya. Ito siya. Na-upload siya noong April 15, 10:08 PM. And then, meron po tayong nilagay dito na hindi niya na-allowed yung mga already na voucher din dito sa ating system.
Example, ganito, in-upload ko siya ulit or nag double entry. So, mangyayari successfully added 0 kasi na-detect niya na yung lahat ng in-upload ko na voucher code is nandito na. So, ang purpose nun is para hindi magka-problema si client or si user pag nag-avail siya ng voucher. Kasi yung iba kasi nagpo-problema, sabi pagtapos ng bumili, na already use na yung voucher, kaya ganito yung ginawa natin. So next po tayo, once na maka-import na tayo, pwede rin po kayo mag-add dito na manual. Ito, lagyan nyo lang yung voucher code tapos amount and click okay. And then so once na meron na po tayong na-upload dito, ito pong mga code na to is galing po to sa aking Microtech. Nag-generate ako doon ng tag 50 at tag 100. And then sinave ko siya sa XB file, CSV, tsaka in-upload ko dito. And then dito tayo sa status voucher. Dito nakikita nya na puro answered lahat ng mga voucher. So, sa dashboard, monitor natin yung available voucher, withdrawable, access done, okay. And then also the voucher inventory 50, meron pang 10, and then meron pang 10, and recent transaction is wala pa. So ngayon, I think ready na tong system natin para mag-demo tayo sa ating voucher store. So ganito po yung mangyayari. Connect muna ako sa sa SSID or sa wifi ng PC wifi. Hanapin ko lang, wait lang guys, connect lang muna ako. Okay, ito na siya, nag-redirect na siya. Ito po yung gamit ko na portal ngayon, kay Sir Miles portal. Galing po to sa aking client na integrate siya ng gantong system na cloud voucher system. Nagpa-integrate siya pa-integrate ko daw dito sa portal ni Sir. Ito na po yung output, pero hindi pa ito po final. Ito po yung as is ng portal niya ni Sir. Hindi ko na pa i-mention kung sino pa may-ari ng portal na to, sino nag-build, kasi nahihiya siya kung may papaalam yung pangalan niya. So ganito po yung yung process niya. Ganito rin, gumagana yung wifi rates, insert money, and then the voucher code, and then ito po siya. Ito po yung voucher via e-wallet. Ito po yung ginawa natin kanina na ini-embed natin na button or button, which is galing po to dito sa ating dito sa voucher store. And then ito po siya, yun. Ayan po siya, yan. Dito po yan. Ito po yan siya, ito. Dito nyo po siya ilalagay. Kasi once na mag-click po si user o si customer, i-redirect siya dyan papunta dito sa ating store. So try natin. So check natin kung may internet ako. So as you can see, wala tayong internet ngayon. Try natin mag-buy voucher. Okay, so piliin natin yung 50 pesos lang. Tapos dito ilalagay nyo yung number nyo, kunyari ito, and then ito. So pipili lang po kayo. Ito pong pay with GCash. Ito po yung direct GCash app na automatically na i-redirect niya sa portal. Tapos i-pay mo na lang, no need na maglagay ng sender name or sino yung babayaran mo, tsaka yung amount, no need na kasi automatic na yan. And then ito po yung pay with QR to PH. Ito po yung bago ngayon. I don't know kung bago, pero nabaguhan ako kasi wala pa akong nakikitang system or piece wifi na supported ng ganito. Kaya nababaguhan ako, pero sa mga sa ibang system meron na po to, existing na po siya na payment gateway. So antayin lang po tayo, medyo mahina yung internet ko. So
think mahina yung internet connection ko dito. So lipat tayo dito sa ano, sa pay with Gcash. Okay, ito. So ito po, ang nangyari ngayon dito is na-detect po kasi ni system na naka-website tayo or naka-web, kaya QR code yung provide, pero pag na-detect ni system na naka-mobile phone ka, automatically po na meron ditong click open or click this to redirect to Gcash app. So automatically po to yung magre-redirect. So as of now, ang sa demo ko ngayon, ang gagawin ko, i-scan ko na lang po gamit ang aking cellphone. Babayaran ko siya gamit ang Gcash. Babayaran ko siya gamit ang Gcash. Ito, scan ko siya. So ito na, i-scan ko na. Okay. Wait lang po tayo ha. Pay 50 pesos. So once na na-pay ko na po siya, automatically po na itong website na to is magre-reload and then mag-generate siya ng receipt. Yeah, this one. So kailangan i-copy ni user to. Ito, copy code. So once na na-copy code na yan, meron tayo redirecting dito na countdown. Kung hindi na makapaghintay si user, i-click niya lang tong go back to portal, and then once na maklik niya na yung go back to portal, automatically lilipat siya dito sa ating system na to, sa ating portal. Ilagay lang natin dito yung na-copy natin na voucher code. Ito, paste lang natin, and then submit, checking voucher. So ito na to, connected na siya. Try natin mag-ping. Okay, meron na siyang internet, guys. Ito na, meron na siyang internet. Okay, so try natin mag-Google technology. Okay, meron na internet. So dito sa ating transaction, dapat meron dito, ito, detect niya ng Google there. And then sa ating dashboard, expected na may 100 na tayo. Okay, ito na siya. Available natin 28 na lang kasi nakuha yung kanina. And then ito na, nag-detect na siya dito na transaction. So sa part na to, tested na at subukan na natin yung kanyang process, which is yung pinaka purpose ng system na to, yung makakibibili si client ng voucher code via e-wallet. And then mga features pa na dito is dito may logs din dito, mga ito Facebook page, Facebook group natin to para updated kayo sa mga update ng system natin. And then transaction, ito meron na detect transaction. Dito tayo sa payout. So pag malaki na yung available nyo, like umabot na ng tag 5,000, 1,000, so meron po tayo dito minimum na ano tawag dito, na payout request. So pag 50 lang po or 99, hindi po yan makakapag-payment request. Mag-error po to, hindi po to mag-show. Kasi po ang minimum natin is 100. So meron po tayong calculator dito. So try natin na 100. So sa 100 po is ganito po yung pagka-calculation. So sa 100 nyo, mag-net kayo ng 82 pesos. So total fee nyo po is 17. So ganito po yung calculation namin. So pag once mag-payout request na po kayo, ganito lang po yan. Payout kayo dito 100, kunyari 100, lagay nyo lang dito yung number nyo, ganyan, lagay nyo lang ganyan, tapos submit nyo lang. Once na masubmit na po ito ninyo, automatically yung sales nyo is mag-zero. Kasi po ito pong request no na payout request is makikita na po ito ni admin, and then magsisend po si admin ng
ng request nyo na amount dito sa number na provided po. Ito po yung provided number galing sa registration. During registration pala, ito yung number na pinagbabasihan namin. So once na nagana na dito, automatically po yan, pag na-approve na po yan ni admin, okay na po yan. So ang next is I think wala na. Wala na. So far yun pala yung status ng ating system. I hope naintindihan nyo. Sorry kung magulo yung aking explanation, pero mga 80% ganun talaga yung mangyayari. And ayun yung mga expected na makukuha nyo dito pag gumamit kayo nito ng Cloud Voucher system. So hanggang dito na lang po ata yung ating demo o tutorial about sa Cloud Voucher. Shoutout pala ako ni Sir Miles sa pinakamalupitang portal na ginagamit ko ngayon. Set up po siya. Shoutout to you, sir. Ginamit po namin yung portal mo sa aming voucher na pagdedemohan, which is nag-swak naman, umana rin naman. So hanggang dito na lang po ating video. See you. God bless us all and thank you for watching.